walang snow. At 1 degree ngayon. So bakit ayaw namin mag-port sa maraming mga Pilipino dito sa Canada? Yun ang pag-uusapan natin ngayon dito sa RT. Ang number 1 po ay yung na may chismisan tsaka silipan. Alam naman natin yung maraming Pilipino, maraming marites, tsaka parang maraming gustong makialam sa buhay mo. Kapag so magbubuo pa yan ng chika, pagka maraming Pilipino. So lahat ng galaw mo nakikita. So ang hirap kumilos pagka maraming Pilipino sa company, kasi parang lahat nasisilip. So hindi naman natin nilalahat na lahat ng Pilipino ay ganoon, pero base po kasi sa experience namin mag-asawa, pag nag-work sa malaki ang populasyon ng Pilipino, maraming intriga. Yun yung tamang word, intriga po. May intriga magtrabaho pagka parang lahat nakikita. Siyempre, tsaka padaigan mo. Yun yung kalimitan na problema pagka sobrang daming Pilipino sa workplace. Sunod, siyempre yan, nagpapagalingan yan. Tapos pabidahan. Sa buhay po namin, ayaw namin ng ganun. Gusto lang namin yung tahimik na buhay. Wala na po kaming time para sa ganun, yung mag-deal pa sa ganung issue po, yung padaiga po sino magaling. Parang kami, naya na lang namin sila na yung hindi naman namin habol yung ganun. Hindi naman yun ang goal namin sa buhay. Goal namin yung tahimik lang na buhay. Yung tatrabaho ka lang, uwi ng bahay, yun lang. Tapos wala na yung mga intriga. Hindi namin kailangan makipagpayabangan pa, ganun. So yun ang problema pagka maraming Pilipino sa company. Meron diyang magbibida, magmamagaling. Minsan po pag ganun medyo toxic na, so mahirap po sa workplace pagka ganun, yung parang may toxic na tao. Susunod po, limitado kasi ang opportunity kapag maraming mga Pilipino po. Sabihin para kasing let's say mahusay ka sa ganung field, let's say lang po production, mahusay ka sa production. So ang management minsan nagsiset yan ng pagka-criteria. At nakita, mahusay sa production mga Pilipino, hire natin mga Pilipino, ganyan. Magaling sa attendance, masipag, ganyan. So nakaset yung depende sa lahi nyo, yung quality ng trabaho. Pag sinabi Pilipino, ito mahusay, hindi nagre-reklamo, ganyan. Pagkaputi, mareklamo. So ganun po, So ngayon pagka marami Pilipino, maliit yung opportunity kasi nakaset na sa management na i-hire ka ng ganito sa ganitong posisyon. Minsan kakaligtaan ng employer na qualified ka naman sa ibang posisyon, hindi lang sa isang posisyon. So pero most of the time po naman po nagpo-promote naman ng mga employer ng mga Pilipino. Nga sa dati kong pinanggalingan, 6 kaming Pilipino, napo-promote naman po yung mga
nag-work kami sa company na less ang populasyon ng Pilipino. Tulad nga nung sa Montreal, ano kami, tatlo lang to. Dalawa lang kami Pilipino. Sa Ontario, anim naman kami. Konti pa rin po. Di tulad sa ibang company na malalaki, tulad ng Walmart, dami pong Pilipino. Sa warehouse, marami po. So, minsan po, maliit yung chance na ma-promote ka o mapansin ka pagka sobrang dami nyo sa nalahi sa isang company. Tapos po, sunod dyan yung inggitan. Ayaw din namin yung ganun. Kaya umiwas kami sa maraming Pilipino po. Inggitan. Hindi mawawala po kasi yun kasi dami nyo, di ba? Yun nga yung sinasabi natin na kapag sobra hindi maganda. Pag sobra ay masama na. Pag sobrang dami nyo doon, nagkakaroon ng inggitan sa mga magkakalahi. Eh, iniiwasan na natin yung ganun. Na-experience na din namin yun yung nag-work kami sa Samsung. Laging may yun nga yung intriga, tapos inggitan, silipan. So kaya natuto na kami, try namin na mag-work sa company na less lang yung Pilipino. Tsaka pagka mag-isa ka lang o isa o ilan lang kayo na Pilipino sa isang company, parang na-amaze sila na may ibang lahi. I'm referring dun sa mga sa mga ibang lahi po na makakasama nyo sa company. Kung kayo lang po yung Pilipino, na-amaze sila na may ibang lahi, natututo sila sa kultura natin. At parang tayo yung apple of the eye nila. Ibig sabihin parang ina-guide tayo, inaalagaan nila na para bang yung make sure nila na okay tayo, na maayos lahat ganyan sa company. Kumbaga hindi parang tinatrato tayo na na parang special yung treatment sa atin. Pagka ibang tayo lang yung Pilipino ron, iilan lang ang Pilipino, parang iba po yung treatment. May parang sabihin na natin special treatment kapag ikaw lang yung iilan lang kayong Pilipino sa company. Tapos pagka iilan lang kayong Pilipino, may chance kang may chance yung ibang Pilipino na i-hire din po, no? Kasi nakita na nila yung na-experience na nila yung quality ng work mo. Mag-hire ngayon yan ng ibang lahi ng Pilipino ulit. So mas natutulungan mo pa yung kapwa mo Pilipino na ma-hire doon. Yun yung napansin ko po kasi mula nung nag-work ako dun sa una kong work sa Montreal, bago ako umalis nag-hire sila ng Pilipino sa galing pa ng Saudi at saka Malaysia. Imagine niyo po. So dahil nagustuhan nga nila yung performance ko sa pagtatrabaho, so kaya nag-hire sila ulit ng 2 Pilipino nung time na bago ako umalis sa dati kong workplace. Basa na ng mga estudyante ngayon. Yan yung school bus Tapos pagka ang huli po malaki yung chance mo na matanggap ka kapag konti lang yung Pilipino doon. Kasi pag marami po minsan po may quota rin ng ang isang company. Para binabalanse din nila yung dami ng iba't ibang lahi. Ngayon pag sobrang dami naman ng
mag-apply ka pa rin, parang maliit yung chance mo unless talaga po nakaset na sa company na talagang ang i-hire nila ay pa-priority nila ay Filipino po. Mostly po nangyayari yun sa mga ibang company na mag-hire sila ng maraming Pilipino dahil nga mahusay po tayo mga Pilipino. Hindi naman po negatibo ang epekto overall yung magiging ang pagkakaroon ng maraming Pilipino sa isang company, lalo sa ibang bansa. Maganda nga, and that means nagugustuhan nila yung ano. Minsan lang po kasi syempre sa sobrang dami nagkakaroon na ng issue sa ano, parang sabi nga nila, anything na it's too much is not good, diba? Maganda yung ano lang, tama lang. Pag sobrang dami po, parang overwhelm na yung ano, sobrang dami ng populasyon ng Pilipino. Minsan magkakaroon ng conflict kasi iba-iba pong ano yan, yung ugali ng tao yan, diba? Tapos magkakalahi pa kayo, so alam niyo yung ano, alam niyo yung kultura niyo, alam niyo yung galaw at isip ng bawat isa. Minsan po madalas may maraming ano, inggitan, intriga. So yun lang po yung iniiwasan, yun lang po yung opinion ko, no? At base po yan sa experience ko. So kung comment lang po kayo kung sa tingin nyo may gusto kayong idagdag o i-clarify, pero base lang po yan sa aking experience na mas maganda yung wag sobrang dami na Pinoy sa isang company. Yan po muna po sa araw na to ng Tuesday. Ganda panahon ngayon, positive, maaraw pa at nadadagdagan ng 2 minutes na sunlight every day. So imagine niyo po, like maybe in 1 month, isang oras ang nadadagdag sa nasikat ng araw po. So yan po muna, hanggang sa muli po, maraming salamat. God bless po.